Kung ang nag-iisang hadlang sa tunay na linaw ay hindi kakulangan sa motibasyon o disiplina, kundi ang pagbibigay ng sobrang bahagi ng iyong sarili, araw-araw nagsasalita ka nang ang katahimikan ay mas makabubuti. Tumutugon ka nang ang pagbalik loob sa iyong sarili ang dapat. Winawaldas mo ang iyong atensyon sa daan-daang bagay na hindi mahalaga habang ang nag-iisang bagay na makapagpapabago ng lahat ay tahimik na naghihintay sa sulok. Nag-aantay mong mapansin. Alam ito ng mga sinaunang Stoiko. Ipinraktis nila ito ng walang humpay at hindi ito maingay o komplikado. Ngunit tahimik nitong pinaghiwalay ang mga taong padaloy-daloy sa buhay at ang mga namuno dito ng may hindi matitinag na linaw. Ngayon matutuklasan mo ang ugaling magbabago ng lahat. Hindi ito ang inaakala mo. At kapag nakita mo na ito, hindi mo na ito maaring balewalain. Kapag sinimulan mong ipraktis, magbabago ang lahat ng mas mabilis kaysa inaasahan. Kung sawang-sawa ka ng hilahin ng mundo sa lahat ng direksyon, simulan na natin. Maging tapat tayo sa kinaroroonan mo ngayon. Gumigising ka. At bago pa man tumapak ang iyong mga paa sa sahig, abot kamay mo na ang iyong telepono. Mga mensahe, notification, balita. Opinyon ng iba tungkol sa mga bagay na hindi naman nakakaapekto sa iyo. Isa pang krisis na hindi mo makokontrol. Isa naman pang tinig na nanghihingi ng iyong atensyon. Nag-scroll ka, tumutugon ka, sumisipsip ka ng impormasyon. At nang hindi mo namamalayan, naibigay mo na ang unang oras ng iyong araw sa mga puwersang nasa labas ng iyong sarili. Sa trabaho, palagi kang naaabala. Isang meeting na sana ay email na lang. Isang katrabahong nagrarant tungkol sa politika sa opisina. Mga notifikasyong kumakalat tuwing ilang minuto, hinihila ka palayo sa iyong pokus. Winawasak ang iyong mga iniisip. Sinusubukan mong magawa ang mga bagay-bagay. Ngunit palagi kang naghahabol. Abala ka ngunit hindi produktibo. Gumagalaw ngunit hindi sumusulong. At pagkatapos nariyan ang pagsasalita, nagsasalita ka tungkol sa iyong mga plano bago mo pa magawa ang unang hakbang. Ibinabahagi mo ang iyong mga paghihirap sa mga taong walang solusyon. Ipinagtatanggol mo ang iyong sarili sa mga kritiko na hindi kailanman masasatisfy. Nagpapaliwanag ka, nagbibigay katwiran, nag-a-announce at nagsasahimpapawid ng iyong bawat galaw, humahanap ng balidasyon, humahanap ng pag-aproba, humahanap ng isang bagay sa labas ng iyong sarili na magsasabing, ikaw ay nasa tamang landas. Ngunit ito ang mapanakit na katotohanan. Bawat salitang binibigkas mo ng hindi pa handa ay tumatagas ng enerhiya. Bawat paliwanag na iniaalok mo sa taong hindi naman kailangang marinig, ito ay humihigop sa iyong momentum. Sa tuwing sinusuri mo muna kung ano ang iniisip ng iba, bago ang sarili mong iniisip, ibinibigay mo ang iyong kapangyarihan. Nabubuhay ka sa isang estado ng palaging pagtugon. Hindi mo pinamumunuan ang iyong buhay. Tinutugunan mo lang ito. At sa kalaliman ng iyong puso alam mo ito. Ramdam mo ang pagkakalat. Pakiramdam mo ang pag-anod. Nakikilala mo na sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap, hindi ka gumagalaw ng may linaw at kontrol na minsan mong inasam para sa iyong sarili. Ang mga Stoiko ay may salita para dito. Tinawag nila itong pamumuhay sa labas ng iyong sarili. Ito ang kondisyon ng pagpayag na ang mga panlabas na pangyayari, opinyon ng iba, at ingay ng mundo ang magdidikta ng iyong panloob na kalagayan. Ito ang kabaligtaran ng soberanya. Ito ang kabaligtaran ng kalayaan. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa Roma, ay sumulat sa kanyang pribadong talarawan. May kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Realisahin ito at makakamit mo ang lakas. Ngunit hindi niya isinusulat. Iyon dahil alam na niya ang lahat. Ipinapaalala niya ito sa kanyang sarili. Dahil kahit ang mga emperador ay nahuhulog sa bitag ng pagtugon, ng paghahanap ng panlabas na validasyon, ng pagkalimot kung saan naroon ang tunay na kapangyarihan. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nakakatakas dito. Kinugugol nila ang buong buhay nila sa reaktibong mode. Hinahayaan nilang ang mundo ang magtakda ng agenda. Nagsasalita sila ng sobra at nag-iisip ng kulang. Humahanap sila ng pag-apruba mula sa mga tao na makakalimot sa kanila kinabukasan. Hinahabol nila ang mga layunin na hindi naman nila gusto dahil may nagsabi sa kanila na ang mga layuning iyon ay mahalaga. At narito ang pinakamasakit. Kaya pa nilang gawin ang higit pa. Mayroon silang katalinuhan, may potensyal, may oras. Ngunit hindi nila ito kailanman itinutuon, hinihila o ibinabalik ang spotlight sa loob at itinatanong ang tanging mahalagang tanong. Ano ang gusto ko? Ano ang kontrol ko? Ano ang magagawa ko ngayon? Sa halip nagsasalita sila, nag-a-announce, tumutugon, nagkakalat, at ang mga tao ay lumilipas. Hindi mo gusto iyan. Kung nagbabasa ka pa rin ito,
Nakikinig pa rin dahil mayroong isang bagay sa loob mo na handa na para sa ibang paraan. Pagod ka na sa ingay. Nagsawa ka na sa pagpapanggap. Tapos ka nang magbigay ng iyong enerhiya sa mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyong paglago. Gusto mong maibalik ang iyong oras. Gusto mong maibalik ang iyong focus. Gusto mong maibalik ang iyong sarili. At ang magandang balita ay ito. Hindi mo kailangan ng pahintulot. Hindi mo kailangan ng perpektong plano. Hindi mo kailangang maghintay sa tamang sandali. Kailangan mo lang intindihin ang isang bagay. Ang ugaling nagbabago ng lahat ay hindi maingay. Hindi ito dramatic. Hindi nito kailangang i-announce sa mundo, i-post tungkol dito. O kumbinsihin ng iba na sumali ka. Kabaligtaran ito. Ito ay tahimik. Ito ay panloob. Ito ay hindi nakikita ng lahat maliban sa iyo. At nagsisimula ito sa sandaling gumawa ka ng iisang desisyon. Mag-focus sa sarili at manahimik. Kung paano ito, hindi ito tungkol sa pagiging taong mapag-isa. Hindi ito tungkol sa pagtangging makipag-usap o makipagtulungan. Ito ay tungkol sa pagiging estratehik sa iyong mga salita at mabagsik sa iyong atensyon. Ipinractice ito ng mga stoiko ng walang humpay. Si Epictetus na minsan ay isang alipin, ay nagturo sa kanyang mga estudyante, hindi ang mga nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tutugon. Hindi siya nangangaral ng teorya, nabuhay siya nito. Hindi siya nagreklamo tungkol sa kanyang mga tanikala. Hindi niya isinahimpapawid ang kanyang paghihirap. Itinutok niya ang kanyang sarili sa kung ano ang kontrol niya, ang kanyang isip, at nanahimik siya tungkol sa lahat ng iba pa. Si Seneca, tagapayo ng mga emperador, ay sumulat, ang pinakamagandang remedyo sa galit ay ang pagkaantala. Sa madaling salita, kapag may nag-trigger sa iyo, kapag may uminsulto sa iyo, kapag nagkaroon ng kaguluhan sa paligid mo, mag-pause, manahimik. Hayaan ang sandaling dumaan sa iyo, sa halip na tumugon mula rito. Ang pause na iyon, ang katahimikang iyon ang kinaroroonan ng iyong kapangyarihan. Si Marcus Aurelius na namumuno sa isang imperyo sa giyera ay palaging ipinapaalala sa kanyang sarili. Ikulong mo ang iyong sarili sa kasalukuyan. Itigil ang pag-ulit sa nakaraan. Itigil ang pag-aalala sa hinaharap. Itigil ang pag-iisip kung ano ang iniisip ng iba. Mag-focus lang sa kasalukuyang sandali at sa nag-iisang bagay na magagawa mo ngayon. Ito ang practice. At ito ay mahirap dahil lahat sa ating modernong mundo ay humihila sa iyo sa kabaligtaran. Ang social media ay gumagantimpala sa iyo sa palagiang pagsasalita, sa pag-aanunsyo ng bawat iniisip, sa pagpe-perform ng iyong buhay ng publiko. Ginaglorya ng kultura ang pagiging abala, multitasking at availability. Inaasahan kang tumugon agad, na palaging on, na hindi kailanman nagmimintis ng notification. Ngunit ito ang hindi sinasabi sa iyo ng sinuman. Sa tuwing agad kang tumutugon, pinahihina mo ang iyong kakayahang tumugon ng maingat. Sa tuwing nagsasalita ka ng hindi pa handa, dinidilute mo ang iyong mga intensyon. Sa tuwing humahanap ka ng panlabas na validasyon bago ang panloob na linaw, tinuturuan mo ang iyong sarili na umasa sa iba para sa iyong halaga. Ang ugali ng pag-focus sa sarili at pananahimik ay ang solusyon sa lahat ng iyan. Ito ang itsura nito sa practice. First sa umaga. Sa halip na abutin ang iyong telepono, umupo ka ng 5 minuto sa katahimikan. Walang input, walang output. Ikaw lang at ang iyong mga iniisip. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang pinakamahalaga ngayon? Ano ang kontrol ko? Ano ang isang bagay na maaari kong isulong? Sa trabaho. Kapag may kumritika sa iyong ideya, huwag mong agad ipagtanggol. Mag-pause ka. Pag-isipan kung ang kritisismo ay may merito. Kung mayroon, isama mo ito. Kung wala, hayaan mo ito. Kahit ano pa man, huwag kang mag-aksaya ng enerhiya sa pagbibigay katwiran sa taong hindi naman kailangang umintindi. Iltring sa iyo mga layunin.